ninyo yung katabi nyo. Napakaganda mo ngayong gabi. Pag lalaki siguro. Kung hindi yata kung bisito yung katabi ninyo. Naniniwala po tayo na patuloy na kasama natin ang ating Panginoon. Amen? And nakaka-bless na marinig natin si Ate Mary na kaya pala yung mga anak magaganda ang boses, may pinagmanahan. Amen? Talakpakan po natin ang buhay ng pamilya. Ano po Kuya Ber? Ayun, nandun yung magandang lalaking husband. Yung husband rin na doing the laundry. Tayo po'y manalangin. Let's bow down our heads and let's close our eyes. Manaming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sapagkat alam namin na ito ay gawain nyo. Walang bagay na masasayang sapagkat kayo ang kasama namin. Amin pong dinadalangin na kami ay inyong magpalain ng inyong salita at kami po ay hindi aalis sa lugar na ito na hindi po kami ay piniles at pinagpala. Andangin po namin na kausapin nyo kami. Kayo po ang mauna sa gawain ito. Ang Banal na Espiritu siya magturo. Hindi po namin alam ang amin pong gagawin. But alam namin lahat ng wisdom, knowledge ay ipaprovide nyo at ipaunawa nyo sa gabi ito. Alisin nyo po ang bagay na makakahadlang sa amin. Pinawasak po namin, sinisira namin ang gawa ng kalaban sa aming kalagitnaan. At tinitiklala namin ang inyo pong Banal na Espiritu, ang presensya siya maumot maghahari. Salamat po sa gabing ito sa pangalan ni Jesus. Amen. So, alam nyo, last time nandito ako narinig ko si Pastor Benji regarding about yung grace ng Panginoon. Medyo, sabi nga, parang ang hirap mong i-share yung bagay nga, sabi nga ni Pastor, na hindi mo nararanasan, di ba? So, naniniwala ako na God, our Pastor, Pastor Benji, God is raising him to a higher level. Are you agreeing with me? Naniniwala ba kayo na ang ating Pastor ay tinataas niya sa mas mataas na level na gusto ng Diyos? Mukhang hindi niyo ako naintindihan. Naniniwala ako na gustong i-promote ng Diyos ang ating pastor. Amen? Pero mas maganda yun, ano? Ipo-promote. Kasi dito sa ating topic, ang sabi dito, God provides comfort. Lahat tayo nag-aaglihan, kahit unbeliever, whatever people, right? Naniniwala na ipagkakaloob yung comfort. Pero ang isang nakita ko dito sa buhay ni Paul, pag pinag-usapan natin itong topic na ito, makikita muna natin kung ano ang pinararating ni Paul. Bakit niya sinabi na ang Diyos ay nagbibigay ng comfort sa atin? Siguro yun ang dapat nating maunawaan. Kasi may mga tao na ang daming problema sa buhay, hindi nila alam kung paano ayusin. Diba? And kaya nga dumating sa punto na yung iba, tinatapos na yung buhay. Di ba? Dahil hindi nila makita kung ano talaga. Pagamat alam nila na merong Diyos, pero hindi nila nakikita yung provision ng Diyos. Amen? So tayo naman as Christians, naniniwala tayo na sigurado tayo na ipoprovide niya yung comfort sa atin. Pero sa paanong paraan talaga na nakita natin na nandun ang provision ng comfort sa atin. Kasi maraming sitwasyon sa buhay. Sa ating sarili, kung saan, hindi natin ma-comfort sarili natin, di ba? May mga sitwasyon na hindi natin ma-comfort. Para pag dumadaan tayo sa sitwasyon na mahirap, sa sufferings, para ang hirap i-comfort ng sarili mo. Eh, paano ko yung iba naman? Katulad halimbawa sa sitwasyon ni Pastor, na nung siya bago operahan. Hindi mo alam kung paano i-comfort. Ano na ang pwede mo sabihin? Sabihin mo, Pastor, ipag-pray ka namin. That's a word of comfort, right? Diba? Yun ang pwede mo sabihin. And what about kung hindi mo
alam kung ano yung talaga nararanasan ng tao, paano mo siya i-comfort. Kasi kung minsan may bagay na hindi ka maka-identify, di ba? Parang hindi mo alam kung paano siya bibigyan ng comfort. Pero si Paul, nakita niya lahat. Kaya dito sa ating pag-aaralan, ang sabi niya, kung titingnan natin yung verse, tingnan natin, basahin natin yung verses. Sabi niya, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our tribulation, that we may be able to comfort those who are in any trouble, with the comfort with which we ourselves are comforted by God. For us the sufferings of Christ abound in us, so our consolation also abounds through Christ." In this word, kung bakit pinanggit ni Paul itong mga salitang ito, kung babalikan natin doon sa taas yung verses, makikita ninyo nagpakilala si Paul as apostle. At idinidiin niya na siya ay apostle na kaloob lamang ng Diyos. Ang sitwasyon sa Corinth, sabi nila, ang Corinth ay medyo hindi maayos na lugar. Ang tao ay sinasabi nila na immoral, they are notoriously sensual, hindi maganda. So lahat ng, even there are Christians sa lugar ng Corinth, ay merong mga tao na nag-oppose kay Apostle Paul, may mga apostle. So Apostle Paul, during the time, second time na babalikan niya ang Corinthians, meron siyang mga oposisyon. Bagamat minahal niya yung Corinth, ibinigay niya yung lahat. If you will see yung kanya greeting siya to all the saints in Corinth, ibig sabihin, Apostle Paul recognized that this Corinth, they are Christians, they are saints, right? Kristiyano itong mga ito. Pero, ang tingin sa kanya, hindi siya tunay na apostle. So, mayroong trouble sa sitwasyon ni Paul. Bagamat nandun yung gusto ni Paul na i-reach yung Corinth, but still, may oposisyon. At ang nararamdaman niya, hindi siya appreciated noong karamihan. Parang mababa ang pagtingin sa kanya. Apostle ko sabi dito, held him in low regard, and sabi niya, yung standing niya as apostle, para hindi nire-recognize. So, ang sitwasyon ni Paul during that time is parang may pain something inside sa kanya. Bagamat hindi lang ito yung kanyang nararamdaman. But as apostle, na nagpamahal ko sa church, tapos hindi ka welcome, there's a pain. Pero bakit niya ginagawa pa rin mag-minister? Bakit ginagawa pa rin niyang balikan yung Corinth? At ipakita yung lang. Kasi nakita niya ito. Kaya binanggit niya sa verse 3. Na blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, and the Father of mercies and God of all comfort. Ibig sabihin, may comfort sa kanya despite doon sa mga pain na nararamdaman niya. Kasi sabi ito, parang painful letter na ginagawa niya yung 2 Corinthians. Kasi alam niya, hindi siya talaga tanggap ng karamihan sa Corinthians. So, tingnan natin. Kasi, may mga sitwasyon, kung siya hindi natin maintindihan. Pero sabi ni Paul, God is a God of all comfort. Anong ibig sabihin ng comfort na sinabi dito? Ang sabi, the word all comfort in this passage is the Greek word paraklesis. Ano daw ibig sabihin ng paraklesis? The idea behind this word for comfort in the New Testament is always more than soothing sympathy. It has the idea of strengthening. Ibig sabihin, pag naroon yung comfort, kahit medyo mahina ka, kahit nakakaras ka ng matinding sufferings o trouble,
may nagpapalakas. Amen ba, mga kapatid? Kasi yun yung siyasabing God of all comfort, sabi dito. The idea of strengthening, of helping, of making strong. The idea behind this word is communicated by the Latin word for comfort, for peace, which is also means brave. So sa kabila ng hindi maayos na nararamdaman o nararanasan, dahil meron kang Diyos na nagpo-comfort, nagkakaroon ka ng kalakasan. Amen ba, mga kapatid? Nagiging strong ka and brave. So, tinatanong ko, Panginoon, may mga nakakaranas ng matindi ng mga trials, sufferings. Pero paano nakaka-overcome? Pero dito, sinabi ni Paul, na ganito ang ginagawa ng Diyos. Yung kanyang sitwasyon ay hindi maganda, nakakaramdam siya ng trouble within. Not only this, maraming suffering na may makita natin. Hindi lang yun. Kaya sabi niya, ang Diyos is God of all comfort. Kasi pinapalakas, tinutulungan na maging malakas. Kasi yung bagay na hindi natin kayang gawin, alam natin kayang gawin ng Panginoon. Amen? So kung ano man yung nararanasan ng bawat isa, hindi natin alam. Hindi ko alam kung ano kanya-kanya lang tayo ng trials, di ba? May mga, kami sa aming sitwasyon, mag-asawa, dati kasama namin yung aming dalawang anak. For 10 years dito sa Abu Dhabi. And suddenly, after a month, sometimes nawala yung isa. Kailangan mag-arrange man. And after another year, how many years pa? 4 years, nawala rin yung isa. Solo na kami. Kayo, kung may anak kayong kasama niyo ng napakahabang panahon, and suddenly, mahihiwalay sa inyo. Pero mga wala pa anak dito, ano? Hindi yung madali, di ba? Hindi yung madali. Dati pag umuwi ako, nakikita ko yung anak ko, pero pag uwi mo ngayon, wala kang nakikita. How many parents are there? Masaya ba kayo? Di ba kung minsan parang gusto mo nang umiyak? I remember the first time when I came here, 2003, wala pa sila. They came after at least 7 months. 10 months. Talaga ako, hindi madali. Kasi for how many years, magkakasama and then suddenly mahiwalay kayo. Talagang hindi nyo malaman kung paano i-comfort yung sarili nyo. Amen? Araw-araw luluhod kayo, tiyak. Pero salamat at meron tayong Diyos na buhay. Amen? Na nagpo-comfort sa atin. Iba-iba ho tayo ng dinadaanan na problema, sitwasyon sa buhay. But I believe, sa sinabi ni Paul, na andun ho yung provision ng comfort sa atin lahat. Naniniwala ako, sabi ko nga, bagamat hindi madaling dinaanan ni Pastor, pero I believe, ang number 1 na comfort sa kanya, ang ating Panginoon. Amen? Kasi even the Lord Jesus Christ, sa ating Panginoong Jesus, during the time na nasa Garden of Gethsemane, nakalahod siya, di ba? Sabi ko, halos umiyak na siya ng dugo, di ba? During the time before yung crucifixion, right? Ang sabi ni Jesus Christ, Father, if it is, sabi niya, remove this cup from me, but not my will, but your will be done. Di ba? Ano sa tingin niyo during the time, kung kayo ipapako sa krus kinabukasan, sabi nga, di ba? Paano ba yung tao na bibitayin kinabukasan? Ano ang pakiramdam? Even the Lord Jesus Christ during the time na andun yung matinding suffering, yung trouble. Meron ba tao pwede mag-comfort kay Jesus Christ? Sino dumating para mag-comfort during the time? If you read the Bible, sa Luke 22 in verse, I think 43, sino nag-comfort? Angels. Yeah? The angels appeared to him, right? During the time.
So, maaaring sa time na pan, may magkukomfort din sa inyo. Hindi ko lang alam kung may anghel na pupunta sa inyo. Tingnan niyo yung katabi niyo. Yan. Mukhang anghel naman yan. Yung katabi niyo. Hindi ko lang alam kung talagang anghel o fallen angel. Pero, pwede na anghel yan. So, God provides comfort. Even in the time of our Lord Jesus Christ, may pinadala ko magkukomfort sa Kanya. So, lahat po tayo, I believe, may mga sitwasyon tayong mahirap, pero I believe God will give us the comfort because this is the Word of God. This is the promise. Tingnan natin ulit. Tuloy natin. Sabi, why we need comfort? Bakit nga ba kailangan mo ng comfort? Sabi ng John 16:33. Totoo ba ito? Kanina nakikinig ako doon sa news. Sabi niya, the world is, sabi niya, getting worse. The world is getting worse. Totoo ba the world is getting worse? You are hearing now nangyayari sa Iraq, sa Syria, sa Libya. May Ebola, virus. Hello? Meron pang dating MERS. Tapos, baong ka sa utang, wala kang pera. May sakit. May mga maraming problema. Kaya sabi dito sa John 16:33, these things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world, you will have tribulation. Yung ginamit na ibang version is trouble. You will have trouble, but be of good cheer. I have overcome the world. So, in reality, nandiyan yung trouble, right? Nandiyan yung suffering. You cannot escape from this. All of us will face in different levels. Hindi ko lang alam kung ano yung dinadaanan mo, but other people are experiencing more, other people are experiencing less. Right? Ganun ang mga sitwasyon. But this is the reality. In this world, you will have trouble or tribulation. And we are blessed. Why? Because we can claim the promise of God, right? We have the assurance. Like Apostle Paul, he is ready to face those trouble. Why? Because he believes that God is a God of all comfort. Amen? And all of us, I believe, you can face all your troubles also. Because this is the promise of God. Sometimes, pag nag-iisa ka, inatake ka ng lungkot, umiiyak ka, pero may healing, right? After yung pag-iyak mo, hindi, yung self-pity, whatever, there is joy within, right? Parang pinapagaling ka ng Diyos. Even you are suffering doon sa pain na nararamdaman mo, pero ramdam mo, may nagko-comfort sa'yo. Yun ang nangyayari sa atin. Kaya lang, minsan, nadadala tayo ng ating emosyon. Meron tayong sariling free will. That's the problem is our free will. Kung minsan, mas sinusunod natin yung free will natin kaysa sa kalooban ng Panginoon. And that's the time we get more trouble sa ating buhay. Sa halip na nawawala yung trouble sa atin, lalo na dadagdagan because yung will natin ang ating pinahihiran. Remember si Adam at si Eve during sa garden, di ba? Nung sinunod nila yung kagustuhan nila, mas lalo silang napahamak. So, that's yun ang natural, yun ang tendency ng nature ng tao na laging naandun yung kanyang will na, wag, Lord, okay naman ako eh. Kaya ko to. Mag-iisip ka na, pwede mo naman solve yung problema mo. Kaya mong bigyan ng solusyon. But the more na ginagawa mo ng solusyon, the more na lalo lumalaki yung
problema mo. Ano nangyayari? So we are in trouble. That's why we need comfort. At hindi lang tayo nako-comfort, mamaya makikita natin na meron pa pala tayong gagawin. This is one story in the Bible. I don't know if you remember this. Ito yung time na pinauna ni Jesus Christ sa kanyang mga disciples. I don't know if you remember the story. And then sabi niya, go to the other side of the lake at nanalangin muna ang Panginoon at nauna yung disciples. But in the middle, habang nagka-travel, nagkaroon ng storm in the middle of the sea. So, anong nangyari? Mukhang mamamatay yung mga disciples in the middle of the sea, right? Kasi, ikaw ba naman, abutin ka ng bagyo sa gitna ng dagat. So, ano mararamdaman mo? So, anong nangyari? Nandun yung mga disciples sa gitna ng pan, pero si Jesus Christ wala during the time dahil pinaunahan niya. Sa tingin niyo, alam kaya ni Jesus Christ na mayroong bagyo? Hello? Bakit kailangan paunahin yung disciples? Mas maganda siguro kasama si Jesus Christ. Kaya, para sigurado, kahit magkabagyo. Pero bakit pinauna? Kung titignan natin, inaalaw ng Diyos yung trials and storms sa ating buhay para makita natin yung Diyos na pwedeng magligtas at mag-comfort sa atin. Kasi kung minsan hindi natin nakikita na kinukomfort tayo ng Diyos, niligtasan ng Diyos, pag walang trials and storms sa ating buhay. Hello? Di ba? Kung minsan hindi natin makita yun eh. Kaya sabi ko, yung nangyari kay Pastor, is a promotion. Kasi kung may mga tao na uoperahan din ang bypass na tatlo ang bara, mas padali na makakomport. Hello? Why? Because dinaanan niya. Sabi nga ni Clark, kung ikaw, you are a minister and you are graduated from all the degree in theology and you didn't experience the Word of God, you are a useless minister. Pero kung naranasan mo, di ba mas madali mag-comfort? Mahirap yung hindi mo alam. Pero ako kasi taga-Batangas ako. May taga-Batangas ba dito? Pero ang istorya kasi yung aming mayor doon, bata pa ako namin ko yung mga joke sa mayor namin. Minsan yung mayor dumalaw doon sa isang attorney, patay yung asawa. Dito kasi yung mayor namin, dito nag-aral, walang alam. And then pagdating doon sa patay, pasok yung one, kasi itong mayor na ito, walang alam, pero meron siyang 3 G. Alam niyo yung 3 Gs? Meron siyang guns, meron siyang goons, and meron siyang gold. Kaya siya naging mayor. Noong panahon na yun, may 3 ganong alam, may goons, meron pong guns, at saka gold. Dumalaw siya sa patay. Kasi wala siyang alam, hindi niya naiintindihan. Pagdating doon sa ginang, sabi niya, congratulations. Congratulations! Namatay na nga, congratulations! So, hindi niya naiintindihan. Wala siyang alam. Ang alam niya, doon sa condolence, congratulations. And minsan, binati siya ng happy birthday, sabi niya, same to you. So, maraming joke. Kung minsan, pero hindi natin alam kung paano i-comfort. Ayun, hindi niya alam. Dapat pala condolence, sabi, congratulations. Hindi na makapalag yung babae dahil puro paligid ng goods with guns. Hindi lang pwedeng pumalag. Kahit doon sa sabi lang, pero inimbitahan, nag-speech doon sa eskwelahan, sabi na, salamat sa mga prostitute na teachers. Yung pala substitute. So, sa halip na makomfort, lalo matuluyan, no? Pero iba tayo dahil may alam na tayo, amen?
dahil we receive the comfort from God. That's one thing na may pakita ko sa inyo. Amen? Kasi mahirap eh. Kasi tayo, marunong tayo mag-comfort. Ang asawa ko, yan. Give niya encouragement. Pag si Sister Jane na kinausap nyo at in-encourage kayo, talagang, sabi ko nga eh, kahit patay pwedeng mabuhay pag in-encourage nga. Kaya lang, huwag nyo gagalitin. Pag ginalit naman niyo siya, hindi kayo encourage, magpapakamatay naman kayo pag nireview niya ginawa. Diniscourage kayo. That's a different thing. So, kailangan maingat tayo kung paano natin gagamitin. Amen? Then, Apostle Paul, hindi siya bisa na, I, Paul, Apostle of Christ, is by the will of God. You know, Apostle Paul emphasized yung kanyang posisyon. Sabi niya, ako, Apostle ako ni Jesus by the will of God. And Timothy arrived to the church of God in Corinth together with all his holy people throughout Achaia. Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. Kasi nga, hindi siya nare-recognize ng iba as the Apostle of God. Sabi niya, ako, Apostle ako by the will of God. You know, mahirap sa isang minister na parang hindi ka tinatanggap para si Jesus Christ doon sa lugar niya. Diba? Ang sakit, no? Diba? Parang ikaw, sa pamilya mo, dati lahat ng kasalanan, author, promotor at inventor ka ng kasalanan sa pamilya, nung maging born again ka, tumino ka, hindi ka matanggap. Dati-dati tanggap ka eh. Lahat ng kasalanan ginagawa, pero nung maging born again ka, ayaw ang tanggapin. Pero bang gano'n nangyari? Ako nangyari sa akin. Nung hindi ako ayos, parang welcome ako. Nung tumino ako, parang ayaw nila. Kasi tinitingnan nila, iba ako eh. Ibang tingin doon sa akin. Kasi nag-full time ako sa ministry. Samantalang, kasi simula ko lang doon sa aking career. Para mas maganda yung career kaysa sa ministry. Kaya ang tingin nila, hindi maganda. So, okay ka lang na makasalanan, masama ang buhay mo. Basta nagbibigay ka ng suporta. Yeah? Kaya niya, sabi ni Paul, ito yung naranasan ni Paul eh. Are they servants of Christ? I am out of my mind to talk like this. I have worked much harder, been in prison for more frequently, been plagued more severely, and been exposed to death again and again. 5 times I received from the Jews the 40 lashes minus 1. 3 times I was beaten with rods. Once I was pelted with stones. 3 times I was shipwrecked. I spent a night and a day in the open sea. Kaya ba naranasan ni Paul? Kaya ang lakas ng loob ni Paul na sabihin na God is a God of all comfort. Because Apostle Paul experienced all this kind of disaster sa buhay niya. Diba? Doon mo lang pwede sabihin na God is a God of all comfort. Sabi ni Paul, kasi naranasan niya lahat ng klaseng hirap. Doon mo lagi i-appreciate ang Diyos na talagang, Lord, you are a God of all comfort, Lord. Because I experienced all the sufferings in my life. But you are there, you are comforting me. Amen. Hallelujah. Sabi ko, God of all comfort, who comforts us who are in trouble, with the comfort with which ourselves are comforted by God, for us the sufferings of Christ among them, so our consolation and abounds. Bakit? Sabi niya po, who comforts us who are in trouble. Bakit? Ang sabi ng Panginoon, kailangan mag-comfort kayo. So, before you comfort others, kailangan i-receive mo muna. Amen? You have to receive the comfort. And then after receiving the comfort, that's the time you can share. Sabi na, you cannot give what you don't have. Right? Mahirap magbigay na wala ka. In the last one, ang sabi ito, to abound of God's comfort. Maliwanag, sabi ito, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father and mercy of God of all God, who comforts us in all our tribulation. Ikaw mismo nakatanggap ka. Mahirap yung mag-comfort na mismo ikaw hindi ka nakaka-comfort. Kaya sabi dito, dapat naranasan mo.
na binigyan ka ng Diyos, you have to receive it. Unless na naranasan mo na i-comfort ka ng Diyos, natanggap mo yung comfort ng Panginoon, that's the time. Ang sabi dito, that we may be able to comfort, yung kasunod, yung atiban, to share God's comfort. Para makapag-comfort ka ng iba. Kasi there are times, sometimes, ang nangyayari, directly ang Diyos, kung minsan, hindi naman ibinibigay sa kanya yung comfort. Anong ginagawa ng Diyos? Kung minsan pinagdadaan kay Brother Jake. Right? Have you experienced? Kung minsan parang nagpe-pray ka, i-comfort mo ko, pero parang walang comfort na dumarating. Ang dami mong problema, pero walang comfort na dumarating. Pero ang paraan ng Diyos, gusto niya gamitin si brother o si sister to comfort you. But the problem with us, meron tayong pride. Bakit nagiging hadlang yung pride? Because we are not sharing our burden, our sufferings to our brother and sister. That's why we didn't receive comfort, right? And gusto ng Panginoon, i-break yung pride sa'yo. Brad, malala na yung sakit ko. Pwede ba ipag-pray mo ako? Pero yung ibang malala na sakit, wala pa sinasabi. Natuluyan na, hindi pa nagsasabi. Hello? Ang mahirap sabihin, yung talaga mo, i-break talaga yung iyong pride, di ba? Pagdating sa financial, yung baon sa utang na makukulong na. Ang hirap magsabi, Brad, pwede mo pautangin mo ako, makukulong na ako eh. Ang hirap magsabi ng gano'n, di ba? Hindi pinoprovide ng Diyos. Panay ang dalangin mo, naglumuhod ka na lahat ng paraan, pero wala. Meron pa nang gagamitin tao. And you are not sharing your burden. Dahil nahihiya ka. Because of pride. But God is not directly, ayaw niyang solving yung problema mo. God wants to use people because binigyan niyo yung tao ng gift to share comfort. Yun ang nangyayari. So sometimes, because of our pride, hindi natin susolve yung problema natin. And this is the purpose. Sabi ng prayer, binigyan kita ng comfort. Why? That we will be able to comfort those who are in any trouble. And to abound with God's comfort. For as the suffering of Christ abound in us, so our consolation also abound through Christ. This is Apostle Paul is experiencing so much sufferings and troubles. But his word, for us the sufferings of Christ. Apostle Paul is saying na ang sinasuffer ko ay kay Kristo. Si Kristo to. I'm not suffering for myself. I'm suffering for Christ. Ito suffering ni Kristo, hindi ko ito suffering. So, directly, sinasabi niya, bagamat ako'y nahihirapan si Kristo. Amen? Ang sabi nito, for as the sufferings of Christ abound in us. Kasi kung minsan ang tingin natin, yung suffering natin, ikaw lang ang nahihirapan. Wala kang kasama. Mag-isa ka. Kawawa naman ako. Kaya nagsaself-pity, di ba? Pag nahihirapan. Kasi tingin mo, ikaw lang. Pero si Paul sabi niya, ito sufferings of Christ to. Christ is with me. Nagsasuffer si Christ when I am suffering, right? So doon nararamdaman niya yung comfort na nag-abound. Ang sabi, consolation also abounds to Christ. The word abounds comes from the Latin word abundare, meaning to overflow. Sabi lang parang river na napuno ng tubig. Diba? Nag-overflow. Ganong katindi yung comfort na ibinibigay. Pag nakikita mo na you are suffering, mahirap kasi yung nagsasuffering, yung naghihirap ng hindi kay Kristo, yun ang masakit ito, isasabi mo kanina. You are suffering because of your will, because of your own, yung mistakes, yung iyong sariling kagustuhan, kaya ka nagsasuffer. Hindi ho yun dito. Kung nagsasuffer tayo dahil ginagawa natin yung kagustuhan at kalooban ng Panginoon,
place will abound, the comfort will abound, right? Kung yun ang nangyayari sa atin. Kasi naniniwala tayo, kung minsan sabi nga, ang question eh, bakit yung righteous ay nagsasuffer, di ba? May mga question gano'n eh. Yeah? Bakit nagsasuffer? Eh kung righteous yung tao, nagsasuffer. So, mahirap sagutin. Pero naniniwala tayo na kung nagsasuffer siya, na righteous, yun ay suffering kasama si Kristo. That's a suffering of Christ. Kasi kung isa ang hirap maintindihan na ang isang righteous, ang isang matuwid ay nagsasuffer sa buhay. Pero sabi nga natin, laging may purpose ang Diyos sa lahat ng nangyayari sa atin. Diba kanina, inakanta? All things works together for good sa ating buhay. So alam natin na ganun ang nangyayari sa atin. So whatever trials, problems that we are facing, ano man yan lang natin, hindi ito sa kagustuhan ko na, ito'y ginusto ng Panginoon, inalaw ng Diyos, o somebody is giving pain, somebody is persecuting me or giving trouble, I believe, nandiyan ang God of all comfort. Iko-comfort ako ng Diyos. Amen? Even in family, gusto ba natin na hiwalay tayo sa ating mga anak? Sinong sa tingin nyo? Well, ayaw naman natin mahiwalay yung pamilya, di ba? Mag-asawa. But God allows these things dahil may purpose din ang Panginoon. Amen? Pero hindi ibig sabihin, gusto mo. Kaya wala ka na magawa. So God will comfort you. Amen? Iko-comfort tayo ng Diyos sa ating sitwasyon. Pero pag may ginawa tayo na hindi na gusto ng Diyos, well, what will it is to acknowledge, Lord? May rin tawad. I believe God will forgive us and God will bring us a comfort na ibibigay ito sa atin. So our conclusion, balikan natin kanina, the purpose, that's why God is God of all comfort, is to receive. Kailangan tanggapin natin. And to share God's comfort and to abound. Para maramdaman mo na umaapaw yung comfort ng Diyos. Unless na mahirapan tayo para kay Kristo, saka lang natin mararamdaman yung umaapaw na comfort ng ating Panginoon. Sabi dito, Matthew, pwede pa tayo tumayo? Sabi dito, come to me all you who are weary and burdened, and I will give you rest. So sa ating buhay, may mga bagay hindi natin maintindihan. Iba-iba tayo ng suffering, trials, or trouble. But we believe, kung ilalapit natin sa Panginoon, kanyang tayo bibigyan ng comfort. Tayo na lang. Ama namin Diyos, salamat po, Panginoon, na nakita namin sa buhay ni Apostle Paul, even in the life of the Lord Jesus Christ, na nahirapan, may mga pain, may mga suffering, may mga trials and trouble. But Lord, ipinakita mo na nandiyan ka to comfort us. Hindi lang, Lord, para receive namin yung comfort na tumumula sa inyo, and to share also. Gaya nga po ng aming desire bilang mga taga-FCC, na kami ay maging blessing sa nation, then and beyond. Tulungan niyo kami, Lord, na makita namin na katulad ni Apostle Paul, ang comfort na binibigay niyo sa amin para makapagbigay din kami at lalong mag-abound ang comfort sa aming buhay. Lord, salamat po, Diyos, na meron kaming Diyos na lahat ng bagay kaya kaming comfort. You are the God of all comfort. That really you provide everything, Lord, na po-provide mo lahat sa lahat ng aming sitwasyon ng buhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.